Hello guys, good day po sa ating lahat. Maayo adlaw at maayo buntag. At eto nga guys, meron tayong panibagong barya na nahiram sa aking kapatid. At eto, meron tayong 1,000 plus yata to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 1,100 guys. Pero aanuhin lang natin to, dalawang batch. So ayan, hahatiin natin sa dalawa. At ito ang una nating bubuksan guys, yung 5 piso na BSP. So dito ko gusto talagang mag-hunt dahil ito na lang yung kulang dun sa ating coin hunting 2006 at 7-8. So yan yung hard to find dito sa 5 piso na BSP na to. At sana makuha natin ngayon to dito. At umpisahan na nga natin to ayusin para sa ating gagawing coin hunting. So bubuksan lang natin to lahat at hahatiin lang natin sa dalawang batch yung ating 5 piso na to. So 400 to. Sana makahunt tayo ngayon dito sa ating coin hunting na gagawin natin. Sana makuha na natin yung 2006 na ating matagal nang hinahanap, napakatagal na. Pero syempre bago tayo magsimula, maraming salamat sa aking mga subscriber at sa mga hindi ko pa subscriber. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta dito sa ating channel Coins TV. At baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, so pasuyo na po yung subscribe button dyan at yung notification bell, huwag nyo pong kakalimutan para updated po kayo sa mga coin hunting series natin at sa mga ina-update natin na barya dito sa ating channel. So ayan, at kuha lang tayo dito ng isang diretso para sa ating first batch. So marami-rami to, kaya medyo marami tayong pag-asa. So sana makuha natin yung ating hinahanap na 2006. So umpisahan na natin to guys. Ayan. Ang first coin natin 2011. So common lang yan. Year 2012. Next coin 2013. And we have 2005. Next coin 2010. And next coin 2009. Ayan. At ayan, panibagong variation na naman to, pero kompleto na tayo nito, kaya hayaan na natin dyan yan. Next coin 2014. Common. Next coin 2015. At sana makakuha din tayo ng mga semi hard to find dito sa 5 piso na to na BSP. So may mga semi hard to find din dyan. At syempre pag nakakita tayo ng maganda ang kondisyon, so ikikip din natin yan. Next coin 1997. So common lang yan, yung may mint mark at without mint mark. So common lang yan. 2009 and 1997, 2013. Oops, mukhang napeperwisyo natin yung isa. Okay, next coin natin 2009 ulit. At gaya nga ng sinabi ko, kompleto na tayo sa variation ng 2009 na yan. Okay, 1997 common. At hindi pa tayo nakakakita ng error dito sa BSP. So nakakakuha tayo ng error dun sa piso na BSP. Dito sa 5 piso wala pa. Sana makakuha din tayo para maganda-ganda yung ating coin hunting. Yan, common. And next coin 2015 and another 2015. So common. Next coin 1998. So ang hinahanap natin dito yung may mint mark. So nabanggit ko na yan dun sa nakaraan nating vlog. So 1998 na may mint mark yung ating hinahanap. Kapag walang mint mark, so common. At ito medyo maganda pa yung condition. At ito ay 2012.
Pero hayaan na natin dyan at marami tayo nyan na napakagaganda ng kondisyon nandun sa ating coin capsule. So ayan, next coin 2013 and 1997. Next coin natin 2011 at wala pa nga tayong nakukuha dito sa ating first batch. So 1998 common lang din, and we have 2015. Next coin 2013 at ang ating last coin guys dito sa ating first batch year 2012. So ayan, at wala nga tayong nakuha dito sa ating first batch. So sana dito sa ating second batch makakuha tayo. At bago tayo mag-umpisa dito guys, may mga nagtatanong kasi sa atin dun sa ating lagayan na coin capsule. So ayan, ito yung mga coin capsule natin at dito nakalagay yung ating mga binubuo na series. So ayan, piso, 5 piso, tsaka 10 piso. So dyan po nakalagay yung ating mga nahunt na error coin, semi hard to find. So dito po natin nilalagay yan. At sa mga nagtatanong kung saan mabibili to, so i-click nyo lang po yung product na lumalabas dyan sa inyong left side screen at madadirect po kayo sa Shopee at dun sa store na binilan natin ito. So i-click nyo lang po yan guys, yung product na lumalabas dyan para makakuha kayo nung ating coin capsule. So ayan, ito po yung mga nahunt lang natin na napakagaganda ng kondisyon. So dito natin nilalagay yan para hindi na magasgas at mapanatili natin yung ganda ng barya. Yan. Ito ay madali nang buksan dahil merong ano sa gilid yan. Ayan, parang opening niya. Kaya ganyan nyo lang yan at madali nang mabubuksan yan. Hindi katulad ng mga unang labas na coin capsule. So walang ganyan kaya mahirap buksan. At ayan guys, so i-click nyo lang po yung product na lumalabas dyan para maka-avail kayo ng coin capsule na to at ma-rekta kayo sa Shopee. Ayan. At eto na nga, umpisahan na natin yung ating second batch. So ang ating first coin sa ating second batch 2004. Next coin 1997 common and 2002. So, and 2013. Next coin 2004. At ayan, kitang kita nyo guys, napakaganda ng kondisyon na to. Ito ay commemorative coin guys at napakaganda ng kondisyon. Ayan, kitang kita naman ninyo at tatabi natin to at i-update natin mamaya guys kung magkano na ba ang collector's value nitong Leyte Gulf Landing 70th anniversary. So ayan, at sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung binibili ng mga coin collector sa ganitong barya. So ayan, mamaya pagtapos natin ng coin hunting, so i-update natin yon. Kaya siguraduhin yung tapusin nyo hanggang dulo yung ating video para malaman nyo yung kinukuha ng coin collectors at saka yung collector value ngayon nung ating baryang nahunt. So ayan, mahirap na rin makakita ng mga semi hard to find dito sa BSP dahil unti-unti na rin nawawala itong ating 5 piso na BSP dahil pinalitan na yan ng NGC na 5 piso. So next coin 2009 at madaming 2009 ngayon na nakikita natin dito 2005 and another 2009. Next coin 2012 and we have 1997, 2011 at ang ating last coin sa ating coin hunting. So halagang 400 pesos etong ating 5 piso na BSP series. So ayan, 1997 at di nga natin nakita yung ating hinahanap na 2006 na hard to find at kukumpleto dito sa ating BSP sana.
na binubuo 2006, 2007 at 2008. Pero yung 2007 at 8 walang record hanggang sa ngayon sa Numista. Pero may mga napapanood tayo sa YouTube na 2007 at 2008. So hindi lang natin alam kung yun ba ay altered lang o legit na 2008 at 2007. At gaya nga ng sinabi ko guys kanina, so i-update natin to. Tignan natin kung magkano yung kanyang collector's value ngayon sa ating source, ang End Up Numista. At sasabihin ko rin sa inyo kung anong klase yung hinahanap ng mga coin collector dito sa Gold Landing, dahil may mga nag-aalok sa atin ito at napakadalas na nagme-message sa atin dito sa bariyang ito na nahunt natin na 70th anniversary ng Gold Landing. So tara guys, punta lang tayo sa ating source, ang End Up Numista. At ayan na nga tayo guys, andito na tayo sa ating source, ang Numista. So ayan, at ito ang kanyang composition guys, nickel brass, kaya ito ay hindi na mamagnet, at ang kanyang diameter ay 27 mm. So ayan yung information dito sa ating 5 piso na 70th anniversary ng Gold Landing. So wala pong special dito sa composition ng bariyang ito. At diretso na nga tayo dito sa bandang ibaba. So tignan natin kung magkano na ba ang ganitong barya ngayong 2026. At ayan na nga guys, ang ating i-update. Ang mintage nito ay 10 milyon. At ang kanyang collector's value ay nag-umpisa dito sa very fine condition na may 29 pesos. At dito naman sa extra fine, 42 pesos. At sa AU condition, 120 pesos. At sa uncirculated condition ay 130 pesos. So ayan, hindi na masama kung meron kayong hawak na AU condition at uncirculated condition. At yung ating nahunt ay napakaganda. So ayan, tingnan nyo naman, may luster pa. So yan po yung collector's value nitong ating nahunt na Gold Landing na 5 piso. Hindi po totoo na sinasabi nung iba na libo-libo ang halaga nung Leyte Gold Landing na 70th anniversary. So ayan, gaya nga ng sinabi ko rin kanina, papakita ko sa inyo kung ano yung Gold Landing na hinahanap ng coin collector. So ito po yung hinahanap ng mga coin collector na Leyte Gold Landing guys. So ayan, ito po yung hinahanap. At tignan nyo maigi yung itsura ng ating barya. So ayan, ito po yung kanyang reverse. At ito naman yung kanyang obverse. So ayan, 50th anniversary. So ito po yung hinahanap ng ating mga coin collector. So hindi po yung 70th. So ito po yung 50th. So ayan, October 20, 1994. So ayan. At sa kasalukuyan, ayan, ang mintage nito guys 7,800. So ayan lang po yung kanyang mintage. At ito ay ayan nga, katulad nung kanina 1994. At ang presyo nito sa uncirculated condition guys sa 5,000. So ayan, pag sinabing uncirculated, napakaganda ng kondisyon yan at walang gas-gas, so makintab. Yun po yung uncirculated. At dito sa very good, sa fine, very fine, extra fine at AU condition, walang nakalagay. So sa uncirculated lang 5,000. So hindi na masama kung meron kayong very good, dahil maganda-ganda na rin yung collector's value niyan sa very good condition. As of now, so ayan, sa uncirculated lang meron na nakalagay na collector's value. So ayan, uulitin ko po, 50th anniversary. So ayan po yung hinahanap ng mga coin collector. At hindi po yung ating na hunt na 70th. So ito po yung na-hunt natin na 70th. So ayan, yan po yung nahunt natin ngayon. At ito nga ay may collector's value na 120 pesos
sa AU condition at sa uncirculated ay 130 pesos. So yan lang po yung collector's value ng 70th anniversary na ating nahunt. At sa mga nagsasabing mahal yan, so wala pong katotohanan yan. At ito po ang merong katotohanan. Ayan, yung 50th anniversary. So nakita nyo naman yung kanyang collector's value sa uncirculated 5,000. So ayan. At ayun na nga guys, nakita nyo na yung collector's value nitong ating nahunt na 70th anniversary. At nakita nyo na rin yung hinahanap ng mga coin collector sa ganitong barya na Leyte Gulf Landing. So itong ating nahunt ay napakaganda ng kondisyon. Ayan o, halos wala pang gasgas at may luster pa magkabilaan. At nagkakahalaga nga ito ng 120 sa AU condition at sa uncirculated ay 130 pesos. So yan lang po yung kanyang collector's value sa 70th anniversary guys. So wag kayong malilito. Ang malaki ang collector's value yung 50th anniversary na Gulf Landing. So ayan, sa uncirculated condition nga ay meron yung 5,000. So yun po yung hinahanap-hanap ng mga coin collector.